May tanong ako para sa'yo na medyo nakakakaba. Paano kung yung mga numerong ipinagmamalaki mo sa trabaho, sa team mo, sa community, ay yun pala mismo ang lihim na pumipigil sa inyo para lumago? Kasi 'di ba sanay tayo na ang sukatan ng tagumpay ay yung mga bagay na kitang-kita at nabibilang. Mas maraming tao sa event, mas malaking budget, paakyat ng mga graph sa report, pero sa mga materyales na pinadala mo sa amin, may isang ideya na talagang tumatak, isang pagbabago ng pananaw. Mula sa pagsukat kung gaano karami ang naiipon mo sa loob, patungo sa pagsukat kung gaano karami ang napapalakas mo para ipadala palabas. At yan ang buong esensya ng pag-uusap natin, ang paglipat mula sa tinatawag na addition metrics, yung pagdaragdag, patungo sa multiplication metrics o pagpaparami. Hindi lang ito pagpapalit ng numero sa spreadsheet, isa itong radical na pagbabago sa pagtingin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng epekto, ng pagiging mabunga at ng tunay na kalusugan ng isang organisasyon. Ang misyon natin ngayon ay busiin talaga yan. Ano ba ang pinagtaiba nilang dalawa at bakit ito mahalaga para sa iyo? Okay, sige. Simulan natin sa kung ano yung problema sa addition o pagdaragdag. Kasi sa totoo lang, parang natural sa atin yan, di ba? Sabi nga sa sources, kapag nakikita nating dumadami ang bilang, mas maraming followers, mas maraming dumadalo, parang nagiging kampante tayo. Pakiramdam natin, okay, we're winning. At yan yung nakakatakot na bahagi. Dahil totoo naman, masarap sa pakiramdam. May validation kapag puno ang kwarto, may pakiramdam ng seguridad. Ang hirat kontrahin ng pakiramdam na yun, kaya't kailangan ng sadyang pag-isip para makita yung panganib sa likod nito. At dito pumapasok yung tinatawag nilang di komportableng katotohanan sa source. Pwedeng lumalaki ka sa bilang, pero kasabay nito humihina ka pala. Paano humihina? Parang counterintuitive yun. Isipin mo na lang, pwede kang magdagdag ng daan-daan kalahako sa isang programa. Pero dahil sa sobrang pagkaabala sa pag-accommodate sa kanila, nawawalan ka na ng kakayahang mag-mentor, nawawalan ka ng kakayahang maghubog ng mga susunod na leader. Ang tawag dito ng source ay ang pagkakaiba sa pagbitin ng pag-iipon ng presensya, accumulating presence, kumpara sa pagpapalago ng kakayahan, yung growing capacity. Madaling mag-ipon ng tao sa isang lugar, pero ibang usapan yung pagpapalago ng kakayahan ng mga taong yon para gumawa ng epekto sa labas. At dito na yata pumapasok yung malakas na term na ginamit, number idolatry. Pagsamba sa numero. Na kapag ang numero ang naging parang Diyos mo, kapag yan na yung sukatan ng halaga mo, nababago nito lahat ng ginagawa mo. Mas pipiliin mo yung mga desisyon na magpapataas ng numero sa short term kahit na isakripisyo mo yung long-term health. Yung halimbawa nga nila, yung kwento ni Haring David at yung census niya. Eksakto. Ang aral doon ay hindi masama ang pagbibilang. Ang problema ay nagsimula noong ang tiwala ni David ay nailipat niya mula sa kanyang misyon at pananampalataya papunta sa lakas ng kanyang hukbo na kinakatawan ng mga numero. May modernong katumbas yan. Ang mga leader ngayon may matinding pressure na magpakita ng resulta sa mga boss, sa board, sa social media. At ang pinakamadaling paraan para gawin yan ay sa pamamagitan ng mga numeron madaling ipagmalaki. Tapos may isang halimbawa pa sa source na talagang nakagulat sa akin, yung pagkumpara nito sa ministeryo ni Jesus. Sabi doon, madalas daw niyang binabawasan ang dami ng tao sa halip na paramihin. Parang ang weird, no? Kung leader ka, 'di ba ang goal mo ay palakihin ang crowd mo? Pero yun nga ang punto. Ang focus niya ay hindi ang magtipon ng audience, kundi ang hubugin ng malalim ang ilan, para sila naman ang maging mga ahente ng pagbabago. Ang tanong sa likod ng kanyang mga ginagawa ay hindi ilan ang natipon ko ngayon, kundi sino ang nahuhubog ko at para sa anong layunin. Ang pag-invest sa 12 ay mas mabagal at hindi kasing glamorous, pero yung epekto nito ay nagmultiply sa buong mundo, samantalang yung libu-libong sumusunod sa kanya para lang sa tinapay na wala rin kalaunan. Okay, so kung yan yung bitag ng addition, ano ngayon yung alternatibo? Paano natin babaguhin yung laro? Dito siguro papasok yung ideya ng multiplication o pagpaparami.
na nabanggit sa sources. Tama. Kung ang addition ay nakatuon sa pag-iipon, ang multiplication ay nakatuon sa pagpapadala. Ang sukat ng tagumpay ay hindi na kung gaano karami ang nananatili sa loob ng 4 na sulok ng iyong organisasyon, kundi kung gaano karami ang napapalakas, pinagkakatiwalaan at sadyang ipinapadala para maging asin at ilaw sa labas. At may binanggit na balangkas para dito, yung talinghagan ng mga talento. Kadalasang naririnig ko yan sa kontekstong relihiyoso lang, pero ipinaliwanag ito sa source bilang isang universal na modelo ng leadership at stewardship. Oo, at napakaganda ng pagkakapaliwanag. Hindi pinuri ng amo yung lingkod na nag-ingat lang, yung nagbalik ng eksakto sa kung anong ibinigay sa kanya. Ang pinuri ay yung dalawang nagsapalaran at nagparami ng ipinagkatiwala sa kanila. At dito, nababago ang kahulugan ng katapatan. Sa kwentong ito, ang katapatan ay hindi maintenance o pagpapanatili, ang katapatan ay responsible risk-taking, yung matapang na paggamit ng resources mo para lumikha ng mas malaking epekto. Alam mo yon, yung paggamit ng salitang katapatan bilang responsible risk-taking at hindi maintenance, yun yung nagpabago ng lahat para sa akin. Kasi kadalasan, ang tingin natin sa tapat ay yung taong hindi nagkakamali, yung nag-iingat, yung safe, di ba? Dito, baliktad pala. Ang tunay na tapat ay yung handang isugal ang status quo para sa mas malaking misyon. At yan ang naghihiwalay sa dalawang mindset. Ang addition ay nagtatanong, paano natin sila mapapanatili dito? Ang multiplication naman ay nagtatanong, paano natin sila maiyahanda para umalis at magtagumpay sa labas? So, magkaiba talaga ang lohika. Ang isa ay nakatingin sa loob, parang isang fortress. Ang isa ay nakatingin sa labas, parang isang launchpad. At yan mismo yung konsepto ng sending capacity o kakayahang magpadala. Ito yung kakayahan ng isang organisasyon hindi lang para mag-attract ng tao, kundi para mag-develop, mag-empower at mag-release ng mga tao. Yung classic na halimbawa na binigay ay yung simbahan sa Antioch sa Aklat ng Mga Gawa. Sa mismong kasagsagan ng kanilang sigla at paglago, ano ang ginawa nila? Ipinadala nila ang dalawa sa kanilang pinakamahusay at pinakamahalagang leader, sina Bernabe at Saulo. Na kung iisipin mo sa modernong business sense, parang kahibangan. Parang sinasabi ng Google na, uy, ang galing nitong dalawang top engineers natin, ipadala natin sila sa isang startup na walang kinalaman sa atin. Hindi ito tiningnan bilang isang kawalan, kundi bilang isang pagsunod sa mas mataas na layunin. Dahil ang pananaw nila ay hindi ano ang mawawala sa Antioch, kundi ano ang maaring ipanganak sa buong mundo dahil sa kanila. Ang kanilang sukat ng tagumpay ay hindi kung gaano kalaki ang simbahan sa Antioch, kundi kung gaano kalawak ang epekto ng kaharian ng Diyos. Okay, gets ko. Gets ko na dapat magpadala. Pero hindi ba delikado yan? Baka maging isa lang itong numbers game ulit, ilan na naipadala nyo this year. Paano natin maiiwasan na palitan lang natin ang isang uri ng number idolatry ng isa pa? Napakagandang tanong yan, at yan mismo ang tinalakay sa source. Dito pumapasok ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng high-volume sending at healthy sending. Pwede kang magpadala ng maraming tao, pero kung hindi sila handa, kung walang suporta at kung ang sistema mo sa loob ay nasisira dahil sa pagmamadali, yan ay high-volume pero unhealthy. Parang assembly line na mabilis, pero ang produktong lumalabas ay defektibo. So anong itsura ng healthy sending? Ang healthy sending sa kabilang banda ay inuuna ang kalusugan, yung pagiging sustainable. Nagtatanong ito ng mas malalim na tanong, hindi lang ilan ang napadala kundi gaano sila kahanda. Hindi lang mayroon ba tayong ipapadala kundi matatag ba ang naiiwang sistema para makapag-produce pa ng mga susunod. Mas inuuna nito ang kalidad kaysa sa bilang at ang pangmatagalang epekto kaysa sa panandaliang pagpapakitang gilas. Para maging mas practical ito, para sa iyo na nakikinig at nag-iisip, paano ko ito susukatin sa sarili kong team, may iminungkahing tool sa source, ang sending scorecard. At parang hindi ito yung typical na checklist lang. Hindi talaga. Malayo sa checklist. Ito ay isang diagnostic tool para tingnan ang kalusugan ng iyong sending engine. At may 4 na pangunahing bahagi ito. Ang una ay formation depth o lalim ng paghuhubog. Diba,
Yan ang isang bagay na madaling kalimutan, no? Kapag may pressure na magpadala ng tao o mag-promote ng leader, baka ang unang sakripisyo ay yung malalim na paghuhubog. Parang, sige, ipadala na yan, matututo na lang yan habang nandun. Pero yun pala ang recipe for disaster. At madalas, yang talaga ang nangyayari. Ang formation depth ay nagtatanong, gaano kalalim ang paghahanda ng isang tao bago siya umalis? Hindi lang sa skills, kundi sa character, sa emosyonal na katatagan, sa pag-unawa sa misyon. Nahubog ba siya o na-train lang? Kasi ang training kay para sa isang task, ang formation ay para sa isang lifetime. Kung mahina ang formation, kahit gaano pa kagaling ang skills ng isang tao, malaki ang tsansang bumagsak siya sa ilalim ng pressure. Okay, malinaw yan. Ano yung ikalawa? Ang ikalawa ay deployment readiness o pagiging handa sa pagtatalaga. Kung ang formation ay general, ito ay mas specific. So iba pa to sa formation. Parang general versus specific na paghanda. Eksakto. Nagtatanong ito, para sa partikular na misyon o role na pupuntahan niya, handa ba talaga siya? Naintindihan ba niya ang kultura ng lugar na pupuntahan niya? May sapat ba siyang kasanayan para sa mga hamon na haharapin niya doon? Pwede kasing well-formed ang isang tao sa pangkalahatan pero hindi siya ang tamang tao para sa isang partikular na assignment. Ang healthy sending ay tinitiyak na merong fit sa pagitan ng tao at ng misyon. Gets ko. At ang ikatlo? Ang ikatlo ay ongoing support o patuloy na suporta. At ito, masasabi kong critical. Maraming organisasyon ang galing sa send-off party, sa palakpakan, sa mga good luck messages. Pero pagkatapos ng isang buwan, wala na. Kamusta na yung ipinadala nila? Nako, totoo yan. Parang yung excitement nasa launch lang. Pagkatapos, bahala ka na sa buhay mo. Kaya ang totoong sukat ng sending capacity ay kung may sistema para sa pangmatagalang suporta. Anong mga mekanismo ang nakalatag para sa mentorship, accountability at pag-aalaga sa mental at emosyonal na kalusugan ng taong ipinadala mo? Kung walang ganito, hindi yan pagpapadala, yan ay pag-abandona. Grabe! Formation, readiness, support. Parang kompletong life cycle. Ano yung panghuli? Ang panghuli ay long-term impact narratives o mga kwento ng pangmatagalang epekto. At pansinin mo yung salita narratives, mga kwento, hindi lang data points. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa dami ng nagawa, kundi sa kalidad ng epekto. Tumpak, nagtatanong ito, ano ang naging bunga sa paglipas ng panahon? May mga kwento ba ng tunay na pagbabago? May mga bagong leader ba na nahubog dahil sa taong ipinadala natin? Ang epekto ba niya ay nag-multiply din? Pinagsasama nito ang datos at ang mga kwento para makita ang buong larawan, hindi lang ang mga numerong madaling bilangin sa isang report. Ito ang nagpapatunay kung ang sending mo ay tunay na healthy. Grabe. Pagkatapos nating pag-usapan lahat ng ito, parang nakaka-pressure na tingnan ulit yung sarili tong dashboard or yung mga report na ginagawa ko. Parang gusto kong itanong, ano ba talaga ang sinusukat ko dito? At kung ano yung sinusukat mo, yun din yung pinapahalagahan mo. Which brings me to the last point, kung ano ang ipinagdiriwang. Kung ano raw ang ating pinalalakpakan, yun ang uulitin. Aging bida sa mga meeting o sa mga newsletter ay yung pagtaas ng attendance, yung paglaki ng budget, yung dami ng participants. Doon mapupanta ang lahat ng enerhiya at atensyon ng mga tao. Ang lahat ay mag-iisip, paano natin mapapataas ang mga numerong ito? Pero kung babaguhin mo yung ipinagdiriwang, Eksakto. Isipin mo kung ang isang send-off o commissioning ng isang miyembro para sa isang bagong misyon sa labas ay ipinagdiriwang ng may kaparehong sigasig o higit pa kumpara sa pagdiriwang ng isang record-breaking attendance. Anong mensahe ang ipinapadala nito sa buong organisasyon? Sinasabi nito na ang pinakamataas na halaga natin ay hindi ang pananatili kundi ang paglilingkod sa labas. Binabago nito ang buong kultura.
mula sa hoarding talent patungo sa deploying talent. Kung lalagumi natin itong buong pag-uusap na ito na base sa mga materyales mo ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon na suriin muli ang ating mga personal na scorecard ng tagumpay. Ito ay tungkol sa paglipat mula sa pagiging abala sa pagdaragdag yung laging pagtitipon at pagpapanatili patungo sa sadyang pagpaparami, na nangangahulog ang paghubog, pagpapalakas at pagpapadala. Ito ay pagpapahalaga sa sigla kaysa sa laki, sa katatagan kaysa sa pagiging sikat. At ang tanong na dapat nating laging tinatanong sa ating sarili ay hindi lang kung lumalaki ba tayo, kung lumalakas din ba tayo sa paraang may pangmatagalang epekto sa labas ng ating mga pader. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin ng isang tanong na maaari mong pag-isipan na hango mismo sa diwa ng mga materyales na iyong ibinahagi. Kung ang tunay na bisa ng iyong organisasyon or team 5 taon mula ngayon ay huhusgahan hindi sa kung sino ang nanatili, kundi sa kung sino ang inyong ipinadala at gaano sila kahanda. Masasabi ba ng kasalukuyan mong mga panukat at mga pagdiriwang ang totoong kwento? At kung hindi, ano ang isang bagay na kailangang magbago simula bukas?